Sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo, isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng magadalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Kamusta na po mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa panahon na ibinigay ninyo sa pakikipag-aral sa amin ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan po namin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa pagkakataong ito ay makakasama po natin si kapatid na Christian Cruz para sa ating gagawing pag-aaral. Kapatid na Christian, magandang araw po. Magandang araw din po, kapatid na Jerry. Gayon din po sa inyo, mga kaibigan, at patuloy po na ang aming hangarin na pakinabangan po ninyo ang ilalahad po namin sa inyo na ang pinakabatayan po ay ang Biblia o mga banal na kasulatan. Kapatid na Christian, marahil po yung mga sumusubaybay sa atin sa pagkakataong ito ay namamasdan nila at nakikita nila ang kasiglahang ipinamamalas ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kung ang pag-uusapan ay paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Aktibong-aktibo. Opo. Buong pagmamahal na ginagawa kung ano yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos katulad nga ng mga pagsamba. Opo. Kahit na ano pa ang sitwasyon ng buhay, kahit may pandemya, kahit dumarating yung iba't ibang mga kalamidad, ay hindi napahahadlang sa ginagawang mga pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ito marahil yung naitatanong, kapatid na Christian, ng mga sumusubaybay at nagmamasid sa Iglesia ni Cristo. Ano nga po ba ang banal na dahilan? Bakit ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, pagka ang pag-usapan ay paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, hindi kumukupas ang kasiglahan sa ginagawang mga paglilingkod sa Diyos? Meron pong itinuro dyan si Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, sa unang Korinto sa 9, sa 26, at ganito po ang kanyang sinabi. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Kapatid na Jerry, sa talatang ito na binasa natin ay pinatutunayan po ni Apostol Pablo na ang mga nasa loob ng tunay na iglesia ay tumatakbuan niya patungo sa isang tiyak na hangganan at ang sabi pa, hindi ako sumusuntok sa hangin. Hindi nagbabaka sakali, ano? Opo. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, talagang hindi dapat ipagbaka sakali yan, ano, Opo. kapatid na Christian? Tama po. Kung papaano, halimbawa sa pagpasok ng tao sa isang negosyo, gusto niya, tinitiyak niya na hindi siya malulugi sapagkat wala naman talagang pumasok sa negosyo na ang gusto lang niya ay malugi, di ba? Totoo po yun. Gusto niya ay magtagumpay siya, lumago yung kanyang negosyo, pati sa pag-aasawa. Opo. Wala namang nag-asawa, kapatid na Christian, ang gusto niya, kaya siya nag-asawa, para maging magulo yung kanyang buhay sa kanyang hinaharap na panahon ng kanyang buhay. Opo. Di lalo na kung ang pag-uusapan ay paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, talagang dapat ay tiyakin ito ng tao. Pero paano matitiyak ng tao yun? Dapat ay mapabilang siya doon sa sinabi nga ni Apostol Pablo na tumatakbo sa tiyak Opo. na hangganan, hindi anya sumusuntok sa hangin. Alamin muna natin ito, kapatid na Christian. Alin ba yung tiyak na hangganan na siyang tinutungo ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos? Biblia rin po ang sasagot po niyan. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, sa unang Pedro sa 3:13. Ganito po ang nakasulat. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Napakalinaw po dito, kapatid na Jerry, na ang hangganan na siyang tutunguhin po at siyang inaasahan ng mga nasa loob ng tunay na iglesia, ito ang bagong lupa at ang bagong langit na tinatawag ding bayang banal, na ang sabi po, pinaghaharian ng katarungan. Iyan ang pinakamahalaga, ano, kapatid na Christian. Kaya nga ang tao ay nagre-reliyon, ano? Lalong-lalo na nga yung mga nagpapakilalang Kristiyano. Opo. Talagang ang gusto, hindi lamang mapalapit sa ating Panginoong Diyos, kundi higit sa lahat, magtamo ng buhay na walang hanggan, makapanirahan diyan sa bayang banal. Pero ito ang problema, kapatid na Christian.
Napakaraming mga reliyon ngayon, napakaraming mga iglesia na pare-parehong nag-aangkin na sila raw yung maliligtas pagdating ng araw ng paghukom, sila raw yung makapaninirahan doon sa bayang banal. Ngayon, para wag tayong magkamali, hindi tayo magbabatay sa opinyon o palagay. Tama po. Ano po ba ang itinuturo ng banal na kasulatan kung sino yung mga tao na katulad ni Apostol Pablo, tiyak yung kanyang tinutungo, hindi anya sa sumusuntok sa hangin. Tiyak ang kanilang kaligtasan. Ganito po ang sagot din ni Apostol Pablo. Mhm. Sa Kolosas 1:12 hanggang 14, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Lagi nawa kayong magpasalamat sa Ama dahil ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mamanahin ng mga kabilang sa kanyang kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Dahil sa dugo ni Kristong nabuhos, tayo'y natubos na at napatawad na ang ating mga kasalanan. Kapatid na Jerry, sa binasa kong ito ay pinakikita o ipinakikilala ni Apostol Pablo ang mga tao na ginawaan niyang karapat-dapat na makabahagi po sa mamanahin ng mga kabilang sa kanyang kaharian ng kaliwanagan o ang mga taong nakatitiyak na magmamana ng bagong langit at bagong lupa na siyang patutunguhan ng mga maliligtas. Sino nga yung mga taong yan, kapatid na Christian? Ayun po, sa ating binasa, sila ang mga iniligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Paano natin makikilala yung mga taong yan na mulaan niya sa kadiliman, inilipat sa kaliwanagan, doon nga sa kaharian ng anak? Nasa talata rin po na ang sabi, sila anya'y natubos na at napatawad na ang kasalanan. Sa makatwid, yung mga taong yan natubos na. Opo. At ang ipinantubos sa kanila ay ang mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ito yung problema eh. Kasi pagka ang pag-uusapan ay ginawang pagtubos ng ating Panginoong Sukristo, ang paniniwala nung iba, kaya daw namatay ang ating Panginoong Sukristo doon sa krus, para daw bayaran yung kasalanan ng lahat ng mga tao. Yung mga paniniwalang yun ay tama. Hindi po, sapagkat malinaw po sa Biblia kung sino ang nakinabang po sa ginawang pagtubos ng dugo ni Kristo. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang babasahin ko po. Dito po sa Gawa sa 20:28, sasalin pong ito ng Biblia na isinalin po ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ganito ang nakasulat. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Napakalinaw po dito, kapatid na Jerry, na ang natubos ng dugo ni Kristo ay ang iglesia ni Kristo. Kaya ang mga tao po na nasa loob ng iglesia ni Kristo, sila po ang mga tao na nakinabang sa ginawang pagtubos ni Kristo at dahil po doon, nakabilang sila sa mga magmamana ng kaharian ng Panginoong Diyos o sila yung mga taong nakatitiyak na ang hangganan ay ang buhay na walang hanggan, bagong lupa at bagong langit na ito nga ang bayang banal. Kaya nga, maging ang mga apostol, kapatid na Christian, katulad ni Apostol Pablo, sa iglesia din ni Kristo napabilang. Opo. Kaya napakahalaga na matiyak, masiguro ng isang tao, kabilang siya diyan sa iglesyang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo na walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Ito nga po ang dahilan, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, kung bakit namin kayo inaanyayahan na magsama-sama na tayo sa loob ng iglesia ni Kristo sapagkat ito nga po ang pinatutunayan ng banal na kasulatan na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Naririto po ang mga tao na nakatitiyak ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Ngayon, kapatid na Christian, paano pinahahalagahan ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos, katulad nga ni Apostol Pablo, yung kahalalan na kanilang natamo nang sila ay maging kaadib sa iglesia ni Kristo? Ganito po ang pahayag po ni Apostol Pablo sa Filipos sa 3:7 hanggang 8. Ngunit dahil kay Kristo,
Ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Kapatid na Jerry, ito ang uri ng pagpapahalaga ni Apostol Pablo sa tinanggap niyang kahalalan. Napakadakila eh. Kasi ang sabi nga niya at pinatutunayan po sa binasa nating talata na lahat po ng bagay na maaari niyang ibilang na pakinabang, inari niyang kalugihan dahil anya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, nakahandang magpakalugi, ano? Opo. Itinuring niya na ang pinakamahalaga sa kanya Ayun, opo. yung kanyang kahalalan, higit Opo. sa anumang mga bagay. Mhm. At yan din po, mga kaibigan, ang nakikita po natin sa karamihan sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa panahon natin ngayon. Ano? Kaya nga, kahit may kalamidad, kahit may pandemya, hindi tumitigil sa mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sapagkat pinatutunayan lamang kung gaano yung pagpapahalaga sa karapatan, sa kahalalan na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Bunga nga ng pagkakaanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Binibigyan natin ng diin niyang kapatid na Christian kasi kung maglilingkod ka at magsasakripisyo ka sa mga paglilingkod na ginagawa mo, Opo. dapat talaga na magbunga yun para sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Totoo po. Pero kung naglilingkod ka, pero hindi naman pala magbubunga ng sa ikaliligtas mo sapagkat wala ka doon sa tunay na iglesia, masasayang lang yung mga pagsisikap, mga pagpapagal, mga sakripisyo. Pero sa tunay na iglesia, kapag ka dito mo ginawa yung pagpapakasigla sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, tiyak magbubunga yun ng kaligtasan ng ating kaluluwa pagdating ng araw ng paghukom. Opo. Kaya sa tunay na iglesia ni Kristo, sa tunay na lingkod ng Diyos, kapatid na Christian, aalis pa ba sila sa kanilang pagka-iglesia ni Kristo? Hindi na po. At yan din ang paninindigan po, maging ng mga unang kaanib po sa Iglesia ni Kristo. Ganito po ang nakasulat sa Roma 8:35 at 37 hanggang 39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po, kapatid na Jerry, ang paninindigan ng mga nasa loob ng tunay na iglesia, tulad nga ni Apostol Pablo na hindi sila kailanman papayag na maihiwalay ng anuman at ng sinuman sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Alam naman natin kung sino yung inibig ng ating Panginoong Sokristo, kapatid na Christian. Opo. Walang iba kundi ang iglesia, sapagkat ang iglesia ang pinaghandugan ng ating Panginoong Sokristo ng kanyang buhay. At kung aling iglesia ito, binasa na natin kanina, ito nga ang iglesia ni Kristo. Mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, nawa po ay nakatulong ang ginawa po naming mga pagtalakay sa ginagawa po ninyong mga pagsusuri para makapagpasya na po kayo na kayo man ay umanib na po sa Iglesia ni Cristo. Magbabalik po kami pagkatapos na magpakilala ang aming pong himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. A to Q. Answers to questions. Ang malinaw na kasagutan ng banal na kasulatan sa mga katanungan. Paglalahad ng mga salita ng Diyos na maghahatid sa tao sa pagkaunawa sa katotohanan at magdadala sa kaligtasan. A to Q. Answers to questions.
Muli pong nagbabalik ang palatuntunang ito, ang Iglesia ni Cristo. At sa pagkakataong ito ay sasagutin naman po namin ang isa sa ipinadala sa aming katanungan. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na katanungan. Rogie Manahan, isa pong Katoliko. Itatanong ko lang po sa inyo na may iglesia, bakit niyo po in-observe yung mga kwaresma? Kapatid na Christian, ito yung katanungan ni Rogie Manahan, isang Opo. Katoliko. Bakit daw tayo ay hindi natin ino-observe o hindi tayo nakikisama diyan sa ginagawa nilang kwaresma? Ano nga ba ang dahilan, kapatid na Christian? Una, kapatid na Jerry, wala po sa Biblia yung salitang kwaresma at yung mga gawaing nakapaloob po sa ginagawa nilang kwaresma ay hindi po nakasang-ayon sa Biblia. Yan ang patutunayan natin sa gagawin nating pagtalakay ngayon, kapatid Opo. na Christian. Unahin natin, ano ba ang tinatawag na kwaresma, kapatid na Christian? Ganito po ang paliwanag ng isang paring Katoliko na nagsulat po ng aklat na pinamagatang The Question Box. Isinulat po ito ni Ginoong Bertrand Conway na may nihil obstat ni Arthur Scanlan at imprimatur ni Patrick Cardinal Hayes sa page 442 na po. Babasahin ko na po sa wikang Filipino. Ganito ang sinasabi. Ano ang kahulugan ng kwaresma? Samantalang ang pagkukulasyon o pag-aayuno tuwing Biyernes Santo at Sabado Santo ay ang paghahanda ng Iglesia Katolika ukol sa Easter o Linggo ng Pagkabuhay. Ang 40 araw ng kwaresma, mula sa unang linggo ng kwaresma hanggang Biyernes Santo, ayon kay San Leo at San Agustin, ay ang taunang pagbubulay-bulay, retreat ng Iglesia Katolika, na hinihimok ang mga Katoliko na makibahagi sa taimtim na pag-aalaala ng ating katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Ang 40 araw ay ibinatay sa ginawang pag-aayuno o pagkukulasyon ni na Moises, Elias at higit sa lahat ng ating Panginoon. Kapatid na Jerry, ayon po sa ating binasa, ang kwaresma ay panahon-an niya ng pangingilin at pagpipinitensya na itinakdayan ng Iglesia Katolika bilang paggunita daw nila sa paghihirap at kamatayan po ng ating Panginoon Hesukristo. At ang pangingilin po ay 40 araw, kaya nga tinatawag ho na kwaresma. O mula dun sa terminong 40. Opo. At ang pinakalundo po nung 40 araw na pangingilin ay ang tinatawag po na Holy Week o Semana Santa. Pero ang tanong, kapatid na Christian, yan bang ipinangingilin nilang yan ng Iglesia Katolika na kwaresma? Yan ba ay nagmula sa mga apostol? Alamin nga natin mula sa kasaysayan, kailan ba nila isinagawa yung pangingilin ng kwaresma? Pari din po ng Iglesia Katolika ang magpapaliwanag. Dito naman po sa isang aklat na pinamagatang The Externals of the Catholic Church, na isinulat po ito ni John F. Sullivan sa page 209, ay ganito ang sinasabi. Binanggit ito ni na Tertuliano at San Ireneo at lalo na ni San Atanasio, obispo ng Alejandria, na nagpaliwanag na ito ay pangingilin ng 40 araw. At ang mga alituntunin ukol dito ay nilikha ng mga unang konsilyo. Kapatid na Jerry, ayon naman sa aklat na aking binasa, ang kwaresma na siyang ipinangingilin nga po ng mga Katoliko ay unang binanggit sa sulat ni na Tertuliano, ni na Ireneo at Atanasio na kinikilala po na unang ama ng Iglesia Katolika. Nais nating ipapansin, kapatid na Jerry, na yung mga nabanggit na yon, nabuhay sila samantalang matagal nang patay ang mga apostol. Sa mga katwid, walang kinalaman talaga dyan ang mga apostol. Totoo po yun. O, kaya nga hindi mababasa sa Biblia Ayun, opo. yung kwaresma. Mhm. Ngayon, paano nabuo yung doktrina nilang yan ukol sa kwaresma? Ayon pa rin po sa aklat na binasa, ang mga alituntunin ukol dito ay nilikha ng mga unang konsilyo. Sa makatwid, konsilyo lang yung bumuo ng doktrinang yan. Opo. Aling konsilyo yung tinutukoy dyan, kapatid na Christian, na doon nabuo yung doktrina o aral ukol sa kwaresma? Mhm.
Babalikan ko po yung aklat na The Question Box sa page 442. Ganito naman po ang nakasulat. Ang Kwaresma ay unang binanggit sa ikalimang kanon o batas ng Konsilyo ng Nisea 325. Kapansin-pansin po, kapatid na Jerry, na una, hindi talaga sa Biblia unang binanggit yung Kwaresma na ipinagdiriwang o ipinangingili ng Iglesia Katolika. At sa taong 325 taon ng Panginoon, 325 AD pa po ito nabuo, na sinasabing unang binanggit ang Kwaresma, at yan ay sa pamamagitan po ng konsilyo ng Nisea. Nais pa rin nating ipapansin, kapatid na Jerry, sa panahon pong ito, yung 325 AD, napakatagal na hong patay ang mga apostol at tapos na rin po na maisulat ang Biblia. Sa makatwid, talagang hindi nga mababasa sa Biblia yang ukol dyan sa Kwaresma. Apo. Kaya nga kinakailangan pang magpatawag ng konsilyo, kapatid na Christian, para buuin yung aral ukol sa Kwaresma. Kasi nga, hindi mababasa sa Biblia. Yan ba ay inamin mismo ng mga otoridad ng Iglesia Katolika? Opo, at yan ang pinatutunayan po sa aklat nilang ito, doon pa rin po sa Externals of the Catholic Church sa page 209. Babasahin ko na po sa wikang Filipino. Ang kasaysayan ng Kwaresma, ang itinatagal ng panahong ito ng pagsisisi, penitensya, ay hindi laging magkakatulad sa iba't ibang kapanahunan ng kasaysayan ng Iglesia Katolika. Hindi natin tiyakang maimamatwid na ang Kwaresma ay matatalunton sa mga apostol. Kapatid na Jerry, napakalinaw po, batay sa pari mismo, na nagsulat ng binasa nating aklat na ang Kwaresma na kanilang ipinangingilin, di anya matatalunton sa mga apostol. Kaya una, hindi po itinuro ng mga apostol, kaya wala po sa Biblia. Kaya ang gawaing ito, yung Kwaresma po, at ang mga gawain pa pong nakapaloob doon, hindi po maka-apostol, hindi rin po maka-kristyanong gawain. Kaya nga, kapatid na Christian, dun sa tanong, bakit hindi natin ino-observe, hindi tayo sumasama dyan sa Kwaresma, yun ang maliwanag na sagot. Opo. Kasi nga, wala sa banal na kasulatan, hindi itinuro ng mga apostol. Manapa, yang pangingili ng Kwaresma, merong nilalabag na utos ng ating Panginoong Diyos yan. Opo. Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, kapatid na Christian, bakit tiyak na ang mga apostol ay hindi nila gagawin yung pangingili na yan? Ganito po ang pagtuturo po ni Apostol Pablo sa Galatia 4:9 hanggang 10. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Ipinangingili ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Kapatid na Jerry, tiniyak po dito ni Apostol Pablo na ang pangingilin ng mga araw, ng mga panahon, mga pasimulang aral na wala na pong bisa o kabuluhan sa panahong Kristiyano. Kaya natitiyak po natin na ang kinagis ng pangingilin ng Kwaresma at Semana Santa na ginagawa po ng Iglesia Katolika, hindi po kailanman iniutos ng Panginoon Hesukristo, hindi ipinangaral ng mga apostol, kaya wala po ito sa Biblia at ito'y salungat pa sa itinuro at ipinangaral po ng mga apostol. Sa makatwid, kapatid na Christian, kung hindi ito aral ng ating Panginoong Diyos at nilalabag pa yung tagubilin ng mga apostol na hindi na dapat ngang ipangilin yan, sapagkat yan ay mga aral na lumipas na Opo. o obsolete na, hindi na napapanahong aral. Opo. Kapag ka ang isang aral o paniniwala na sinusunod ng tao, hindi na aral ng ating Panginoong Diyos, hindi na itinuro ng mga apostol, ano ang mahigpit na itinagubilin ng mga apostol? Ganito po ang nakasulat sa Galatia sa 1:8. Subaybayan pa po ninyo, mga kaibigan. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakwil. Napaka linaw, kapatid na Jerry,
ng mahigpit na tagubilin ng mga apostol, kung anuman anyang aral na itinuro pero iba sa ebanghelyong tinanggap, iba sa aral na itinuro ng mga apostol, dapat anyang itakwil. Kaya talagang hindi po kailanman makikiisa ang Iglesia ni Cristo sa Kwaresma at sa mga gawaing nakapaloob dyan po sa pangingilin nila ng Kwaresma. Sapagkat yan ay hindi po itinuro ng mga apostol. At yun ay kabilang po sa ibang ebanghelyo na hindi po dapat tanggapin, kundi ang sabi pa ay dapat itakwil. Nawa po ay nakatulong mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, ang mga ginagawa po naming mga pagtalakay at pagtugon po namin doon sa mga ipinadadala pong katanungan sa amin nung mga nagsusuri sa Iglesia ni Cristo. Kaya po patuloy ang aming paanyaya sa inyo. Nasuriin po ninyo ang mga aral na sinasampalatayanan namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isang bagay lamang po ang tinitiyak namin sa inyo na mapatutunayan ninyo. Lahat po ng mga aral na sinusunod dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang tanging batayan po ay ang mga salita ng Diyos na nakasulat po dito sa banal na kasulatan. Ito rin po ang dahilan kung bakit napakalakas ng aming loob na kayo ay anyayahan na magsama-sama na po tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Muli po ay nagpapasalamat kami ng napakarami sa panahon na ibinigay ninyo sa pakikipag-aral sa amin. At bago po tayo magwakas, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin, pangungunahan po tayo ni kapatid na Christian. Ama naming Diyos, Opo. maraming salamat po sa iyo sa pamamagitan po ng palatuntunan ito Opo. na ihayag po ang iyong mga kalooban. Amen. Mga kalooban mo pong kailangan ng aming mga taga-subaybay Opo. para lalo silang matulungan na makapagdesisyon ng umanib sa loob ng tunay na iglesia. Amen. Pahintulutan mo po na katulong ng malaki sana ang palatuntunan ito Opo. para ang mga kaibigan po namin na nakapakinig sa pagkakataong ito Opo. ay mahikayat na naming umanib sa loob ng tunay na iglesia. Opo. At tulad po namin, pahalagahan ng kahalalang kaloob mo sa amin. Amen. Patuloy mo pong basbasan ng palatuntunan ito Opo. ang buong iglesia, lalo na po ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Opo. Inihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@isaradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudoktrina o magbasa ng mga lathalaing pasugo at subaybayan ang aming mga programa sa INC TV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong POC.